Ngayon naman ay dumako na tayo sa paano gagamitin bilang lunsaran ang sumusunod. Ang tula, kwento, anekdota at alamat. Dumako na tayo kung paano ba gagamitin ang tula bilang lunsaran. Sa tula, pwedeng gamitin ang tula kung ang paksang tatalakayin ay tayutay. Magbibigay ka lamang ng tula na kung saan doon susuriin ng mga mag-aaral kung alin ba doon ang mga uri ng tayutay. Halimbawa, ang pagtutulad, pagwawangis, at iba pang uri ng tayutay. Naunawaan ba? Kung natin gagamitin ang kwento bilang lunsaran, paano nga ba? May ideya ba kayo? Tama. Halimbawa, kung ang ating paksa ay tungkol sa pang-abay, pwede tayong magbigay ng kwento at doon ay susuriin nila kung ano nga ba ang ginamit na pang-abay. Kung ito ba ay pamanahon, pang-agam, panalungat, panulad, at iba pang mga pang-abay na o uri ng pang-abay. At pwede rin, halimbawa, magbibigay tayo ng kwento, doon ay, halimbawa, ang paksa natin ay tungkol sa kasaysayan ng mga Pilipino o ng wika, doon ay papakita natin ang pagkasunod-sunod kung ano ba ang kasaysayan ng wika. Naunawaan ba? Magaling. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa anekdota. Ang anekdota ay may dalawang uri. Ito ang anekdotang hango sa tunay na buhay at ang anekdotang hindi hango sa tunay na buhay. At dito nga sa anekdota, sa halimbawa na lamang dito, gagamitin natin ang anekdota kung sa totoong buhay, kung ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga tanyag na tao, mahahalagang tao na ating pag-uusapan. Halimbawa na lamang si Jose Rizal, gagamitin natin ang anekdota upang ipakilala kung sino nga ba si Jose Rizal, kung ano nga bang naging ambag niya sa atin at sa ating bansa. Naunawaan ba? Magaling. Sa anekdota naman na hindi hango sa tunay na buhay, ito ay nakakatawa ngunit kapupulutan pa rin ng aral. Naunawaan ba? Ngayon naman ay dumako na tayo sa alamat. Paano nga ba natin gagamitin? Bago ang lahat, ano nga bang alamat? Magaling. Ang alamat ay tungkol sa pinagmula ng bagay, pangyayari, at dito sa alamat, pwede tayong gumamit ng alamat. Halimbawa, kung ang paksa natin ay tungkol sa kultura o relihiyon at iba pang mga paksa na pwedeng gamitan ng alamat. Halimbawa na lamang sa kultura, pwede tayong gumamit ng alamat. Ang alamat ng pinya na doon ipinapakita ang pagiging masunurin ng mga Pilipino. Naunawaan ba? Magaling. Dahil naunawaan na ninyo, narito ang aking mga katanungan. Handa na ba kayo? Alam ko handa na kayo. Bilang magiging guro sa hinaharap, paano mo gagamitin ang tula bilang lunsaran? Nani? Tama. Gagamitin mo ang tula bilang lunsaran. Halimbawa kung yung ang gagamitin ay tungkol sa mga tayutay. Mas madaling mamahanap at masusuri ng mga mag-aral kung ano nga ba ang tayutay. Unawaan ba? Madali. Ngayon naman, Ella, pag magiging guro sa hinaharap, paano mo gagamitin ang kwento bilang lunsaran? Tama, magaling. Gagamitin mo ang kwento bilang lunsaran sa mga paksang may kaugnayan nito. Halimbawa na lamang sa mga kasaysayan, pwede kang magbasa ng mga kwento. Naunawaan ba? Magaling. Ngayon naman, Ryan, paano mo naman gagamitin ang anekdota bilang lunsaran? Magaling. Gagamitin mo naman ang anekdota kung ang iyong pag-aaralan ay tungkol sa mga tao, tanyag, o kilala. Halimbawa ng mga bayani o iba pang mga tao na kilala. Kung ang iyong paksa ay tungkol sa kanila. Naunawaan ba? Magaling. Sasagutan sa inyo. Ito ang mga katanungan. Narito naman ang mga akdang aralin. Ba? May mga katanungan ba? Magaling. Ngayon, hanggang doon na lamang ang ating talakayan. Maraming salamat.